may ipagtatapat ako sa inyo. Gusto kong maghanap ng lugar na totoong tanggap ako. Para akong barkong walang madaungan. Palaging naglalayag. Kung kani-kanina pumupunta. Ricky, makakasulat ka pa. Pero nawawala. Bisek! Nakudeta na! Ang nakita ko yung malungkot na tao. Ricky is always witty. And yet, pag ina-analyze mo yung pelikula niya, napaka-violent. Nung 1973, underground ako noon bilang aktivista. Medyo kailangan ko ng pera and at the same time, may lumapit sa akin na Filipino-Chinese group at sinabi nila na bilang advocacy nila para mas makapag-foster ng assimilation ng Chinese sa Philippine society. Gusto nilang gumawa ng pelikula. Yun yung fragment. Nung hawakan ko yung Filipino Free Press, kinuha ko siya as proofreader, copy reader, tsaka contributor, ganon, writer. Ano pa kami, nag-union kami sa Free Press, nag-resign kami en masse sa Free Press, nagtayo kami ng bagong magazine, Asia Philippines Leader, kasama na rin si Ricky doon. Doon, staff writer na siya, doon sa Asia Philippines Leader. Tapos yun, nag-martial law 72. So yun, nagkataguan na, ganon. After that, nakulong ako noong 1974 na isang taon. And then nakalabas ako by the end of the year. 1976, nakatira ako sa bahay ni Doy Del Mundo dahil best friend ko si Phil Quito. And so, nang ginawa ni Doy yung script ng Itim for Mike De Leon, inalok niya si Phil at ako na mag-co-write. Tinanggap ko yung alok, and so I co-wrote Itim with them. But again, maarte pa ako noon, hindi ako decidido pang masyado napapasok sa pelikulaan ko. Sabi ko, napaka-politika lang sa film ko. So, hindi ako nagpalagay ng credit. Ang common sa amin nung panahon na yon, yung pagbabasa. Ako nag-umpisa pa lang magbasa, hindi pa ako writer. Nababasa ko si Ricky sa Leader. Sila nila Pete Lacaba. So hanggang nagkita-kita kami. Ang ginawa namin ni Pete Lacaba, yung Jaguar. In a way, magkaiba kami ng estilo. Magkaiba kami ng pagtingin sa pagsusulat. And na-realize ko yun kabago-bago ko lang nagsusulat doon nakita ko agad magkaiba kami. Pero tutulungan na lang kita rito. yung pagkakaibang yun yung naging precious sa karanasan kong yun. Kasi ang dami kong natutunan sa kanya. Para kong nahihila niya sa ibang direction. And hopefully, marami rin siya natutunan sa akin. Actually, nagawa ko na yung storyline, na umpisahan ko na yung script. Tapos medyo nahirapan ako, inano ko si Ricky ngayon, hinila ko si Ricky. So may mga eksenang sa kanya ko pinagawa. I think yung final na pinasok ang Smoky Mountain. Sa karanasan ko sa pagsusulat, isa sa mga natutunan ko, maski nagaano kaganda yung ideya mo, the moment na may sumalpok sa kanya na isa pang ideya, binangga siya, may lumalabas na ikatlong katas. And madalas, yung ikatlong katas ang pinakamagandang ideya. So, hindi ka dapat nagiging kampante na nagsettle ka na ay okay na yung ideya ko. Kailangan pa rin siyang salpukin, banggain, barilin para lumabas yung ikatlong katas. This is the reason why I've always been open sa collaboration sa mga katrabaho ko. Lagi akong may natututunan sa kanila. Sense of humility lang ni Ricky yun. Mulat nung mag-umpisa yan, mahusay agad. Dalawang unang kwento niya sa Palangka, first, kaya napansin agad. Ang script nun, kuwan lang, walang script. Walang masyadong description sa script niya. It's just like, let's say, sequence 1, pantalan. Bumababa ng bangka, nasa pantalan si Salome, lumakad. At pagkatapos nagkita sila ni Cardo, at nag-usap sila, yung ganyan. So, the director has so much space para ma-execute niya kung ano naman galing sa point of view niya yung sinulat ni Ricky. Yung narratology, yung beginning, middle, end, yung mga ganong konsepto kay Ricky yun. Tapos yung think visual kay Ricky yun. Anong nakikita, anong nangyayari. At yung pag-workshop para maunawaan yung creativity. Pag may mga workshoppers ako na nagtatanong sa akin na, so paano yan? Paano ka nag-survive sa industriya? Pinipilit kang ikahon. So, paano ka nagsusurvive? Ako ang sinasabi ko sa kanila, tinitingnan ko yung kahon
as a presence na importante na nandyan para may binabangga ako. Yung struggling ko against the box ang magpuproduce ng magandang creative work. Kasi ang trabaho ng art, ang creative work, I think, ay trabaho ng pag-destabilize. You have to destabilize something. Kailangan may wasaking ka eh. So, kailangan mayroon diyang nakaharang. Noong 1980s, mga 1982, nung magsimula akong makaisip na magpa-workshop, mga 3 years pa lang akong nagsusulat sa pelikula. Kaya karamihan ng mga kakilala ko noon, sinasabi sa akin, ba't ka magpapa-workshop? Anong nalalaman mo? Eh, kabago-bago mo lang sa pelikula. Pero niniwala ako na, na habang nagpa-practice ka, habang natututo ka, doon ka rin dapat nagsishare ng natututunan mo. Para mas dynamic, mas active yung ikot ng knowledge. Rather than inipon mo lahat ng natutunan mo, saka mo ipapasa doon sa workshoppers. Si Ricky, yung it struck me na for someone parang like him, wala siyang ere. You feel intimidated but you're not terrified. Isang trait na I recall him as a mentor. Parang sa kanya, walang mali. Hindi siya marunong gumamit ng salitang pangit. Kaya yung pag nagwo-workshop, ikot ng ikot lang, ikot ng ikot. Ikot ng ikot. Hindi niya masabing pangit. Siguro, yung ganun yung katangian, kung bakit siya magiging napakalapit sa mga tao. Remember si Ricky, mulat siya po noon pa lang, laging may nakabuntot ng mga bata na gustong matuto. Isang batch na nag-stay with me through the years up to now, eh hindi totoong workshoppers ko, but rather mga estudyante ko sa UP. Kung babalikan natin yung history, yung kasaysayan ng Film Institute, isa si Ricky sa mga naunang magturo sa film na nag-handle ng script writing. Naalala ko nung estudyante ako, si Ricky, hindi siya madamot magturo. Maski sinong estudyante na magpakita ng interest na mapaghusay yung kanyang pagsusulat, niyayakap ni Ricky at tinutulungan. Para sa akin, kakaunti lang talaga dito sa UP, yung mga teachers na masasabi mong cool. Si Ricky Lee ang isa sa mga kakaunting teachers na yon. Kasi ang turing niya sa aming mga estudyante ay parang barkada lang. Hindi mo mafe-feel yung teacher-student relationship in terms of yung samahan na. Nafe-feel mo lang na siya talaga yung mas nakakangat sa'yo dahil teacher mo siya dahil sa dami ng kanyang mga tinuturo sa'yo na knowledge bilang isang estudyante. Pag estudyante ka na Ricky, kailangan kang ma-expose kung ano yung nasa labas. Kailangan yung makipagsalamuha sa mga tao outside. Kung gusto mo mag-immerse bilang isang writer, madali na pumunta ka doon and then mawala ka sa sarili mo at magiging isa ka sa kanila, maski sino sa kanila. Usually sa workshoppers ko sinasabi ko yun punta kayo sa isang lugar and then mag-inhabit kayo ng isang tao doon, kalimutan yung sarili nyo, magiging kayo yung taong yun. And then, lulutang ka na sa imagination mo and makakabuo ka ng kwento Let's go, I was 19 or 20 then. Part of the workshop, may isang time pupunta kami sa Ermita para kumuha ng isang karakter na gagawa namin ng monologue na ipipresent namin sa klase. May isang bar, tapos may lumapit na isang Ethiopian. At first, siyempre, inom-inom lang kami. Siya yung gusto kong aralin na character. Umupo siya dyan. Sabi ko, ayan, perfect, may subject na ako. Maya-maya, ang nangyari, akala niya gay prosty ako. Hinihila na niya ako, kaya dadalhin daw niya ako sa hotel. So, at one point, I saw a friend, one of my classmates, passing doon sa kabilang parte ng street. And I wanted to shout. Kaya lang, mundo niya, nasa iba rin ganun siya. Hindi niya ako mapapansin. Dinala niya ako sa banyo. Tapos, hanggang mamaya, sinasampal na niya ako. Kasi I didn't want to join him. Nakaisip na lang ako ng ploy na I have a friend's house nearby. I'm gonna get girl clothes so that when we go to the hotel, it's less obvious. Pag tayo ko, tumakbo na ako pabalik dun kila Ricky. I was crying already. At syempre, natutunan ko, when you're writing something, mas maganda talagang dinadama ko rin. I mean, it teaches me na alam ko na kailangan damahin ko that way na similar to that incident na kaya naging maganda yung nasulat ko kasi nadama ko talaga. Importante sa akin as a writer yun na maramdaman ko na hindi sila subject matter lang para sa akin. Importante sa akin lagi na nare-remind ko ang sarili ko na isa ako sa kanila. Pare-pareho kami. And so pag tumitingin ako sa palibot na nakikita ko mga marginalized people, karamihan,
na usually gusto kong maging subjects sa mga ginagawa kong pelikula o short stories. May feeling ako ng affinity sa kanila, mga parang mga nasa gilid ng society. Napaka-importante ng ginagawa niya na mag-focus dun sa mga karakter na nakikita lang natin sa daan. Pwede siyang isang babae na nakakita ng kung ano-ano at nakiklaim na may himalang nangyayari. O kaya isang gwardiya na nag-good morning sa'yo. Paglabas mo ng isang shopping mall, ng isang bangko. Pero kay Ricky, yung karakter na yun, importante. Kung titignan natin ang pinagmulan ni Ricky, makikita mo ang mga bida niya ay mga ordinaryong tao. Hindi pahapyaw ang pagtalakay sa tinatawag nating buhay ng ordinaryong tao, kundi malaman. Malalim, malaman. May kinalaman sa lipunan. Yung uri ng cinema ni Ricky ay talagang kinu-question niya lahat ng mga assumptions natin, worldviews natin na kinalakhan na hindi nakakabuti sa atin o sa taong bayan. Allegorical ang pelikula ni Ricky Lee. Ito ay isang alegorya tungkol sa relihiyon, alegorya sa kababaihan o kasarian, alegorya tungkol sa politika. Ang Himala ay isang napakalaking alegorya which does not exclude politics, which does not exclude gender, which does not exclude economics, poverty yun which does not exclude mythology like Sumpa. He's very good in fleshing out characters. Yung pagkakabuo niya ng character ni Elsa, hindi ito yung visionary, pero visionary na hindi mo alam kung kini-question ng pagiging visionary niya. Kaya habang pinapanood mo, kasama ka sa pagdududa at sa struggle ng isang karakter na si Elsa. Mahirap gawin yon kasi to present a character na multidimensional is para sa akin isang gift ng isang writer. Bihirang-bihira yung pelikulang akin talaga mula sa simula hanggang sa huli. Ideya ko yung Himala, ako ang nakaisip na si Ismael Bernal ang kuning director, ako ang pumili kay Nora Honor, ako ang nag-alok ng project kung saan-saan. So hindi siya commissioned project in a way, project ko siya. That's why special sa akin ng Himala. Aside from naging close friend ko si Nora Honor. Sa mga scripts na nasulat ko, kung pipilitin ko ang sarili kong maghanap ng pinakamalapit sa puso ko, mangunguna siguro yung moral. Kasi ako yung moral Yung humor niya, yung lungkot niya, yung mga issues na tinalakay niya, yung klase ng mga characters niya, yung filosofiya niya. Basically, sa pinaka-core niya, I think ganun ako. O kung hindi man ako ganun, gusto kong ganun ako. I think importante sa isang manunulat ang hindi maging sigurista. Kailangan magkaroon ka ng courage to open that door, no matter what. Hindi ako natakot na maging maligalig na manunulat na gala ng gala, lipat ng lipat, crossover ng crossover, at violet ng rules. Because in a way, ang feeling ko noon, nagbubukas ako ng pinto. And kung mali itong nabuksan kong pinto, then nagkamali ako, then natuto ako, then maghanap pala ako ng ibang pinto, so bukas ako ng bukas ng pinto. Kung gusto mong maging mahusay na manunulat ka, isa sa mga dapat matutunan mo, get involved with life. Hindi yung ang involvement mo lang sa typewriter o computer mo. Doon manggagaling yung isusulat mo. Hindi siya manggagaling sa invento mo. Hindi sa imagination mo lang Magagaling siya sa interaction mo sa tunay na buhay. Saka mo lang siya may imagine eventually.